bundok ng San Cristobal, pinaniniwalaan ng ilan na pinamumugaran daw ng mga engkanto. Nakaranas umano ng mga pangyayaring nababalot ng kababalagan ng mga umaakyat sa bundok na ito. Kaya ba ito tinawag ng ilan na bundok ng Diablo? O pawang mga haka-haka lang ang mga kumakalat na kwento? Kasama ang mga paranormal expert mula sa Philippine Paranormal Investigator Society o PPIS, umakyat ang investigador sa misteryosong bundok daw ng San Cristobal sa Barangay Santa Lucia, lalawigan ng Quezon. Pagkagat ng dilim, inumpisa na namin ang trekking. Hindi pa man kami nakakalayo ng distansya sa paglalakad, tila may napansin na raw nakakapandindig balahibo ang kasama naming visual artist na si El Dosado. Pati ang mga paranormal expert na kasama naming umakyat sa bundok, may naramdaman din daw na kakaiba. Pero kasi merong mga group ng para medyo hairy, hindi naman matatangkad, pero group sila parang tribe. Sa right side po natin. Bumababa at mataas lang yung meter natin. Yes, oo. Yes, sir. Ano sila yung mga children? 0.02. Okay. So may reading tayo. Pero wala namang anumang nasagap na kakaiba ang aparato ng mga paranormal expert. Ibig sabihin, wala raw dapat ipag-alala kung may gumagalang kaluluwa o lamang lupa sa lugar na yon. Hairy and parang smaller version ng kapre. Ay, hindi ko pa po mapangalanan. Pero parang smaller version ng kapre. Habang bakyat sa bundok, tila may nasagap na kakaibang enerhiya ang instrumentong bitbit ng mga paranormal investigator. Dito sa meter natin, hindi naman siya nag-stick, sir. Kasi kung nag-stick siya talaga, based on dito po sa meter, nandoon po yung isang tinatawag na entity po. So kung gano'n hindi siya consistent, anong ibig sabihin nun? Sir, pagka ganun po kasi wala pong energy po yung isang area. Yun po kasi ang nire-read po niya. So negative? Negative, sir, negative. Sa pamagitan ng digital camera, kumuha ng litrato ang mga paranormal investigator. Sa isa sa mga kuha, tila may napansin daw silang kakaiba. Nakasalubong na kaya namin ang sinasabi sa mga kwentong nakakatakot na elemento. So pagka sa ordinary po na cam, wala po siyang makikitang ganyan. So meron po tayong mist dyan. Anong ibig sabihin pagka ganyan? Ito kasi, sir, form din to ng ng spirits din eh. Dito po, mga guardians of the forest to, yan po ang basa ko sa kanila, ma'am. Balik kind being sila. Yun po. Pag may energy po dyan, Isang instrumento pa ang ginamit ng mga paranormal expert. Tinatawag nila itong spike meter. Sa paraang daw ito, maaari nilang makausap ang mga elemento o engkantong maaaring malapit lang sa kinatatayuan namin. pag meron po siyang energy dyan, so yan, iba-ibang kulay po. So pag yan po nag-read out kung ano po yung color niya, yun po yung pinakalakas po niya. Senyales umano na handang makipag-usap ang mga kakaibang elemento sa mga paranormal expert kapag umilaw na ang dala nilang aparato. Sa lugar kung saan daw nakita ni El Dosado ang engkantong sinubukan makipag-usap ng mga paranormal expert. Welcome po ba kami dito sa lugar ninyo? Kung oo po, ilaw po ng isa. Kung hindi po, pailawin po ng dalawa. More than yung ilaw. Ibig sabihin po ba nito, hindi po kami welcome dito sa lugar ninyo? Isa po para sa yes, dalawa po para sa hindi. Isa lang. Isa lang pero usually po kasi ang isang reading po, umaabot lang po yan hanggang 3 lights lang po yan, hanggang 4. Pero pag umabot na po hanggang doon, so it means sobrang lakas po ng energy na nandito dito. Nang makalis na kami sa lugar, tila may nakita na naman daw ang sinasabing third eye ni El Dosado. Kung kanina pa isa-isa sa pagkakataong ito, grupo na ng mga engkanto ang nakita raw niya. Ilan po ba kayo na nandito po sa harap po namin? Kung 5 po. Okay. Okay po. Nagpas po ba kayo ng 5? Kung oo po, pakisagot po ng isa. Ulitin ko lang po kung madami po kayo sa 5, pakisagot lang po ng isa. Okay po. So more than 10 po kayo? Mga 10 po ba kayo? Ay, hindi po. Ulitin ko lang po. More than 10 po ba kayo?
Isa po para po sa oo, dalawa po para po sa hindi. More than 10 po ba? Okay, sir. Ang kulay po ba ng damit is para pong may halo pong orange And brown. and brown. Isa po para po sa oo, dalawa po para po sa hindi. Sagot po. Wow. Hindi. Behind the trees po, merong mga gnomes at saka mga pixies pa rin Yes, po. sir. Yes, sir. So, positive po tayo daw. Apo. Okay, salamat po. Pagdating sa itaas ng bahagi ng bundok ng San Cristobal, naglagay naman ng tinatawag na motion sensor at ultraviolet camera ang mga kasama naming paranormal expert. Sa pamagitan daw nito, aktual na makukunan ng mga elementong hindi basta nakikita ng mga mata ng tao. Matagal ang naging paghihintay ng grupo sa mga paranormal expert pero wala raw nakitang kakaiba sa kanilang mga instrumento. Tila nabulabog lang daw ang mga lamang lupa nung una, kaya't walang anumang sumunod na gumambala. Kinabukasan sa base camp, inilarawan ni Aldosado ang mga engkantong nakita sa pamagitan naman ng third eye niya. Yung group po ng mga human-like creature pero hairy po sila. And yung color nila ay may pagka raw amber, burnt sienna po yung color nila. Tapos may family sila and parang isang tribo din sila, ganun po. Then pangalawa po, yung dalawang human-like creatures din, are beings din na nakatira po sa taas ng puno. Smaller po sila sa kapre, pero mas malaki sa human beings po, ganun. And habang naglalakad po tayo, pinagmamasdan po nila tayo. Then meron pa po tayong na-meet kagabi na yung mga parang goat-like man na meron po siyang balbas. Tapos pointed po yung cap niya. Madami pa po akong nakita, yung headless horse. Pero ayon sa kanyang kwento, hindi naman daw mapusok o mapanganib ang mga nakita niyang engkanto at elemento. Pero matakot lang tayo pag sinalaula natin kasi syempre maghihiganti naman yun sila. Ganun po, yun. Pero ayon sa mga paranormal expert na kasama naming umakyat sa bundok kinagabihan, patunay lang daw ang mga signal o reaksyong nakuna ng kanilang instrumento na maaaring may mga naninirahan pa sa bundok bukod sa mga tao at mga gumagalang hayop. Sa tingin ko naman positive tayo sa mga nangyari. Kasi may nakausap naman tayo and then may nakuha naman tayo sa digital. Wala tayong nakita, I mean kami as a paranormal investigator, wala kami nakita kung ano mang klaseng elements yun. Yun nga lang, may mga proof naman tayo na nandiyan talaga sila. Tila sinasalungat naman ang paniniwala niya ng mga mountaineer na ilang taon na raw pabalik-balik na umaakyat sa bundok. Para sa akin, pagka hindi ko pa siya na-experience, hindi ako naniniwala. Pero nire-respeto ko yung mga pinaniniwalaan nila. Sa akin wala naman pero marami yung sa mga nakasama namin nung nakaraan. Medyo eerie lang siya, saka may parang feeling lang naman. Pero wala naman akong nakita o naramdaman na kakaibang pangyayari. Sinuri ng eksperto sa pagkilatis ng mga larawan ng nakunang litrato sa bundok ng San Cristobal. Hindi raw kapanipaniwalang engkanto o kakaibang elemento ang mga nakunan sa larawan. Pero maging siya, tila nahihirapan daw paniwalaan ang nakita ng kanyang dalawang mata. Maraming beses, magamit tayo ng mga gamit, merong flash. Minsan yung atmosphere, merong mist, merong fog, merong smoke. So pag tinamaan nyo ng ilaw, yun ang nagiging dominant image. Kasi sa lumiliwanag, pinatatalbog niya yung ilaw. So, nagiging mas evident yung mist. So, sa isip ng tao, dahil meron siyang predisposed na information, magkukonclude. Ay, naku, spiritu, ganyan. No? Ano yung function nung gamit na ginamit nyo? Nag-flash, ang pinakamalapit, maraming mist, maputi yun, so tatalbog yung ilaw. Over everything else, it is slightly darker. Sa mga hindi kabisado na lugar, madalas daw sumusulpot ang mga kwentong kababalagan at katatakutan. Iba't ibang anyo ang nakikita ng ilan. Pero ang mga ito raw ang nagpapaalala sa mga tao na may mga tagapagbantay ang kalikasan na dapat iginagalang at hindi ipinagsasawalang bahala. Mga kababalaghan, mga pangyayaring kakaiba, maging ang mga ito hindi namin tinantanan. Hanggang sa muli,
isa pong ligtas at mapayapang paggunita sa ating mga yumao. Ako po ang inyong kapuso Michael Riquez at ito ang investigador